At kaugnay po sa fish kill na epekto ng sobrang init ng panahon, makakausap po natin sa linya ng telepono si Direktor Nazario Breguera, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang gabi po, Sir. Si Clay Zalpardilla ito at Patrick De Jesus ng PTV. Good evening, Sir. Yes, magandang gabi, Clay, at magandang gabi, Patrick. Sir Naz, kamusta na po yung epekto ng fish kill dyan sa Magat Dam? Go ahead po. Ayun, katulad ng nabanggit sa ulat ninyo, no, sa ngayon masasabi natin na more than 100 million na yung tinatayang damage and losses gawa ng nangyaring fish kill dyan po sa Magat Dam. Ito po yung sa mga lugar ng Alfonso Lista, dyan sa Ifugao, at sa Ramon, sa bayan naman ng Ramon, dyan sa Isabela. So katulad din ng nabanggit sa ulat, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nagpahatid na ng mga kaukulang tulong at suporta doon sa ating mga fish cage operators, sa ating mga fish farmers, yung ating refrigerated vans. Ipinagamit natin itong mga nakaraang araw para doon po sa mga pwedeng maisalba na stock doon sa kanilang mga fish cages ay tinutulungan natin, Clay. Sir, si Patrick po ito, gaano naman po kalawak yung apektado po ng fish kill? At meron na rin po ba nito sa mga kalapit po na lugar? Well, as we speak right now, base sa ating spot report, no, doon lamang sa Alfonso Lista, dyan sa Ifugao, more than 300 fish farmers ang apektado. Kasi dapat natin maintindihan na yung Magat Dam na yan ay nasa 3,000 ang mga fish cage units dyan sa Magat Dam. So sa ngayon, nasa more than 300 individual fish farmers ang apektado, Patrick. At yun ang nasa official na record natin base sa mga assessment na ginawa ng ating mga technical personnel, Patrick. Sir Naz, dahil nga po mayroong fish kill dyan, paano po nito maapektuhan ang supply at presyo ng isda sa Cordillera? Go ahead po. Well, talagang masasabi natin na magkakaroon ito ng epekto lalo na doon sa mga immediate localities na kung saan sila yung market nitong mga produce natin dyan mula sa Magat Dam. For example, sa Cordillera, yung mga produce natin mula sa Magat Dam, particularly dyan sa Alfonso Lista, ang usual market destination niyan ay Baguio City, Mountain Province. Samantalang doon naman sa Ramon Isabela, yung mga karatig na area, umaabot yan hanggang Tugigaraw, Nueva Vizcaya, and then yun nga, sa lalawigan ng Isabela, Clay. So itong mga lugar na to, nakikita natin na maaaring maapektuhan sila dahil nga yung bulk of production ng tilapia, lalo na dyan sa Cordillera at Isabela, ay nanggagaling po dyan sa Magat Dam bilang isang primary aquaculture area itong Magat Dam, Clay. Sir Nas, paano po tinitiyak ng BIFAR na ligtas pa rin kainin ang mga tilapyang nabenta o nakuha po mula sa mga apektadong lugar ng fish kill? Well, Patrick, definitely ang abiso natin sa mga fish farmers kapag lumutang na yung mga isda, no, ibig sabihin patay na talaga siya, lumutang na siya doon sa tubig. Definitely hindi na siya pwedeng konsumihin, hindi na siya pwedeng kainin, no, ng mga consumers natin. Pero kung yung stock naman, halimbawa, may sinasabi kasi tayo ng mga sinyales kapag halimbawa yung yung mga isdang mga alagang isdang tilapia doon sa mga fish cages ay sumisinghap-singhap pa lamang ng dissolved oxygen, no? Ibig sabihin nagkukulang pa lamang ng dissolved oxygen. So makikita natin na pumapaibabaw sila, sumisinghap-singhap doon sa ibabaw ng tubig. So ito yung mga sinasabi natin na kailangan magkaroon na ng emergency harvest. At kapag ganito yung sitwasyon, yung mga ma-harvest nila ay ligtas pa naman kainin. Pero yung sinasabi natin na lumutang na, patay na, hindi na po natin yan pinapayo na kainin pa. Sir Naz, ano po yung pangmatagalang hakbang na ipatutupad ng BIFAR para maiwasan po itong kahalintulan na fish kill sa mga susunod na taon? At ano po yung pangunahing programa ng BIFAR para po mapataas pa yung fish production? Well, sa ngayon una-una, Clay, ang gagawin natin, no, yung tutulong muna tayo, nakipag-ugnayan na tayo sa DSWD, ang BIFAR Cordillera, para doon sa relief operations muna. Kasi may mga small scale dyan
may mga apektado talagang fish farmers no na talagang iniinda na nila yung epekto nitong fish kill kahit doon sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kaya kailangan magsagawa muna tayo ng relief operation. So sabi ko nga, nakipag-ugnayan na tayo sa DSWD at positibo naman ang DSWD na magpapatupad sila ng relief operation. At sa panig naman ng BFAR, tayo rin ay tutulong doon sa relief operations. Now, in terms of rehabilitations and recovery, nagkaroon na tayo ng plano dyan. Ang unang-unang gagawin natin yung intensification ng production natin ng mga technology centers natin para mayroon tayong sapat na supply ng fingerlings mula sa ating mga technology centers, Clay, no? And of course, humiling na rin tayo ng quick response funds mula sa Department of Agriculture para yun nga, kahit papaano matulungan natin itong mga fish farmers na makabangon. Tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, particularly po dyan sa Cordillera at sa pangmatagalan. Tinitingnan natin in terms of fisheries production, pagka man ganitong pagkakataon, talagang good aquaculture practices, no? Sundin natin ang tamang stocking density. So, sa ngayon, isa itong hamon, pero tinitingnan natin na sa lalong madaling panahon ay makakabangon ang ating mga fish farmers at ang pamahalaan ay hindi titigil para magpaabot ng suporta at tulong sa mga apektado nitong fish kill, Clay, hanggat makabangon sila. Alright, malinaw po. Maraming salamat, Director Nazario Breguera, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.